RJ Nuevas, Lazaro. Episode 3, Ang Lalaki sa Kahapon. Dali-dali niyang itinaas ang panty niya at dali-dali rin siyang lumabas ng comfort room. Nahagip ng mata niya ang family portrait ni Jake na nakasabit sa dingding. Nakita niya yung kay Lazaro. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Pero ngayon, parang nakangisi na ito. Tinako niya ang pinto, binuksan at muling napatili. Ah! Dahil may nabungaran siyang lalaki. Si Jake. Bakit Han? Nag-aalala nitong tanong. Bakit ka sumigaw? May... Nag-aatubiling niyang sagot. Hindi niya maituloy ang gustong sabihin. Paano niyang sasabihin na may nanghipo sa puwet niya sa loob ng comfort room habang nakaupo sa inidoro? Napaiyak na lang siya. Niyakap siya ni Jake. Han, what's wrong? Ayoko na sa kwartong to. Bakit? This is the biggest room eh. Kahit na, ayoko na dito. At kahit yakap siya ni Jake, ay lumabas na siya ng kwarto. Nakita nila si Manang Lydia na humahangos ding sumulpot. Sino yung narinig kong tumili? Ikaw ba? Tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Pero obvious naman dahil halos nanginginig pa siya. Dito ka na lang sa kwarto ko. Doon ako sa kabila. Binuksan ni Jake ang kwarto nito at pinapasok siya. Teka, ikukuha kita ng tubig. Huwag mo kong iwan dito. Pakiusap niya. Sige, ako na ang kukuha ng tubig. Alok ni Manang Lydia sabay labas. Ano ba talaga ang nangyari, Han? Tanong ni Jake habang pinupunasan ng luha niya. May multo sa comfort room, Han. Bulong niya na para bang ayaw niyang may makarinig sa sinasabi niya. Multo? Oo, may humawak sa akin. Dito. Ituturo sana niya ang puwet niya pero balakang na lang niya ang hinawakan niya. Baka hangin lang. Hindi, kamay. Malamig. Noon bumalik si Manang Lydia. Ito ang tubig. Uminom ka. Kinuha niya ang baso, ininom ang tubig. Kahit paano'y nabawasan ang panginginig ng kalamnan niya. Kinuha ulit ng matandang babae ang baso. May multo ko rito, ano? Sabi niya kay Manang Lydia, hindi tanong, kundi deklarasyon. Saglit na natigilan si Manang Lydia. Tumingin kay Jake. Sabihin mo na sa kanyang totohanan. Bumuntong hininga si Jake, saka tumingin sa kanya. Si Uncle Lazaro ang black sheep of the family. Pagsisimula ni Jake. Nakaupo na sila sa kama, magkatabi. Si Manang Lydia ay piniling lumabas ng silid. Nakabukas ang bintana. Umiihip ang malamig na hangin. Nagbabadya ang masamang panahon. Sabi ni Mama noon, bata pa lang daw ay matigas na ang ulo ni Uncle Lazaro. Kung ano-ano ang pinapasok na gulo. Laging napapaaway. Galit na galit si Lolo. Disiplinaryan kasi yun. Pero dahil bunso, laging ipinagtatanggol ni Lola ang pinakamatinding kasalanan o crime ni Uncle Lazaro. Saglit na tumigil si Jake. Ano? Ang may pagkainip na pagtatanong niya. Nang-rape siya ng babae. Halos pabulong na sabi ni Jake. At gumapang ang kilabot sa katawan niya. Actually, hindi lang isa. Dalawa. Pahina ng pahina ang boses ni Jake habang nagkukwento. Parang binubulong na lang niya ito sa kanyang sarili. Yung una nagreklamo, inareglo ni Lolo. Ang tatay kasi ni Lolo ang unang mayor dito kaya may impluwensya sila. Nagbayad si Lolo para manahimik ang babae at ang pamilya nito. Binugbog ni Lolo si Uncle Lazaro. Pagkatapos ikinulong sa kwarto. Ang sabi ni Mama,
Nakangiti lang daw si Uncle Lazaro nang binubugbog. Muling nadagdagan ng kaba sa kanyang dibdib. Pumikit siya na para bang ayaw niyang makita ang ikinukwento ni Jake. Pero bawat salita nito ay tumitimo sa kanyang utak na siyang mas nagbibigay ng maliwanag na naratibo. Parang pelikula sa kanyang isipan. Akala nila magtatanda si Uncle Lazaro pero naulit yun. Nang-rape siya uli. At yung babae. Muli na patigil si Jake. Tapos, anong nangyari dun sa pangalawang babae? Huminga ng malalim si Jake. Nagpakamatay yung babae. Kaya galit na galit yung tatay at ang mga kapatid na lalaki. Ayaw magpapayag. Gustong gantihan si Uncle Lazaro. Gustong idemanda at ipakulong. O kaya ay patayin. Kaya si Lolo, pinataka si Uncle Lazaro. Pinaluwas ng Maynila para tumira sa relative namin sa Binondo. Tumigil si Jake. Dahil mas lalong lumakas ang hangin, tumayo ito at isinara ang bintana. Tapos, pag-uudyok niya na magpatuloy ang boyfriend. Hindi nakarating si Uncle Lazaro sa Maynila. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Saan siya napunta? After a few days, natagpuan ang bangkay niya sa kilid ng ilog. Maraming saksak. Sino ang pumatay sa kanya? Hindi na nalaman ni na Lolo or hindi na nila inalam. Nagkaroon ng investigasyon pero walang witnesses, walang evidence. Tingin namin yung family ng pangalawang victim or yung nauna or pwede rin yung iba pang mga nakaaway ni Uncle Lazaro. Maraming suspects, may mga motives, pero walang evidence. Tulad ng sabi ko, hindi na pinurso ni na Lolo ang kaso. Baka kaya siya nagmumulto. Sa family namin walang nakaranas o nakaramdam ng pagmumulto ni Uncle Lazaro. Pero yung iba, hindi sumagot si Jake. Jake, let's go. Umalis na tayo rito. Pinagmultuhan ako ng uncle mo. Hinawakan niya ako. Hindi sa balakang, sa puwet. Tiningnan siya ni Jake. Tumango lang siya. Hindi yun imagination. Naramdaman ko, hindi ko kaya magstay pa rito. Umalis na tayo, please. Pero noon bumuhos ang kanina pa nagbabantang ulan. Pagkalakas-lakas, may kasama pang matalim na kidlat at dumadagundong na kulog. Napatayo siya sa takot. Agad siyang niyakap ni Jake. Okay, we'll leave pag tumigil ang ulan. Pero hindi tumigil ang ulan. Mas lalo pang lumakas. Para bang pinipigilan silang umalis. At nang tumayo si Jake para isara ang mga bintana, pakiramdam niya ay meron pang isang pares ng mga bisig na nakayakap sa kanya. Itutuloy.